alamin dito sa dokumentaryong na magandang basura. Ayon sa Pinoy Weekly Vlog, hindi na raw bago sa ating mga Pinoy ang ideya na ang kaunlaran ay nagdudulot ng pagkasira ng kapaligiran. Dahil sa pag-unlad ng lipunan, maraming produkto ang nalilikha ng tao. At sa mga produktong iyon ay may kalakip na basura. Hindi natin na itatapon at nasisegregate sa tamang lalagyan. Kaya, nagiging problema ang basura sa ating bansa. Ma'am, bakit po kaya naging problema ang basura sa ating bansa? Okay, para sa akin, naging problema ang basura sa ating bansa. Dahil maraming mga Pilipino ang hindi marunong magtapon na sa proper na basurahan. Kasi hindi iba, tinatapos lang sa paisahan, sa example, sa mga ilay, or hindi sa mga kalsada. Meron mga basura na pero huli naman sila marunong hindi na lang binabasa kung saan dapat kapila ng basura. And also, alam natin na problema na yan sa ating bansa. Ang susunod na dapat gawin is kung paano susolusyonan. At yan ang dapat ginagawa ng gobyerno na meron silang mga proyekto na gagawin or mga hakbang na dapat masolusyonan yung mga solusyonan at maibsan ang ating mga okay? So, proper waste segregation, tapos recycle. Like, meron tayong mga basura, mga plastic. Paano natin magagamit iyon para bila ang mga plastic hindi na yan nabubulok. Diba? So, ano yung mga gagawin natin upang mga plastic pwede natin mapakinabangan at hindi ito makasira sa ating kapaligiran. Ganun lang? Kaya nga, noong tayo mga bata pa, tinuturuan tayong mag-segregate ng mga basura. Ang basura ay nahahati sa dalawang uri, nabubulok at di nabubulok. Kabilang sa mga nabubulok na basura, ang pinagbalatan ng prutas, tirang pagkain, at mga papel. Samantala, kabilang naman sa mga di nabubulok na basura, ang mga plastic bag, plastic bottle, at plastic wrapper ng mga candy. Mahalagang maayos nating ihiwalay o isegregate ang mga ito upang maiwasan ang masamang epekto sa ating kalusugan at kapaligiran. Ngunit, ano-ano nga ba ang maaaring maging epekto ng hindi tamang pagtatapon at hindi wastong pagsisegregate ng basura? Sa basura, lalo na sa mga lumilong tao na nagagaling sa mga bahay at barangay na hindi wastong pinamamahalaan at mapanganib sa kalusugan dahil nagdudulot ito ng mga sakit na nakakahawa. Ibig sabihin, nakakuha tayo ng mga sakit dahil sa mga basura natin na pinamamahayan ng mga insekto na maaaring makapagdala ng malubhang sakit kagaya na lang ng dengue. Ang kanal ay nagsisilbing daluyan ng tubig sa kalsada at kung ito ay barado ng basura, maaaring hindi dumalo dito na nagdudulot sa pagbaha. Ang pagtatapon natin ng basura sa hindi tamang tapunan ay maaaring maging sanhi ng malawakang pagbaha.
Ang mga basurang nasusunog ay naglalabas ng usok na humahalo sa hangin at nagiging dahilan ng air pollution o pollution sa hangin. Ang mga basuran rin pala na sinusunog ay nagdadala sa ating hangin ng polusyon. Sadyang nakakatakot ang mga epekto ng hindi natin pagtapon ng basura sa tamang tapunan. Ngunit, hindi pa naman huli ang lahat. Narito ang mga alternatibong paraan upang maiwasan ang masamang epekto na maaari nating maranasan. Karaniwan sa nasusunog ng basura, ngunit ito ay may masamang epekto sa ating ito. Imbis na ating sunugin, maaari natin itong itapon sa likod ng ating bahay. Dapat isipin nila sa kanilang mga sarili na ang taong may problema sa basura dahil maraming mga tao ang walang pakundiman na nagkakalat ng tatapon ng basura kung saan-saan. Maaari rin naman na i-recycle natin ang mga basura. Ang Panginoong Diyos ay nagkatiwala sa atin ng bansa upang ating alagaan. Sino pa ba ang mag-aalaga sa ating bansa? Siyempre, tayo rin ng mga Pinoy. Kaya dapat bawag pa tuluyang masira ang ating bansa. Dahil sa mga basura, ay iwasan nating gawin ang mga bagay na nakasisira nito. Sana'y maging responsable tayo sa pagtatapon ng ating basura. Sa huli, nasa ating mga kamay ang kinabukasan ng ating kalikasan. Magsimula tayo sa maliit na paraan tulad ng tamang pagtatapon ng basura, pagre-recycle ng mga plastic, at pag-iwas sa mga gawaing nakasisira sa ating kapaligiran. Tandaan natin na ang bawat simpleng hakbang na ating ginagawa ay may malaking epekto sa ating komunidad at sa ating kalikasan. Kung bawat isa sa atin ay magiging responsable at makikipagtulungan, masisiguro nating mananatiling malinis, ligtas at maayos ang ating kapaligiran para sa kasalukuyan at sa susunod pang henerasyon. Kaya't maging bahagi tayo ng solusyon at hindi ng polusyon. Sama-sama nating pangangalagaan ang ating kalikasan dahil ito ang ating tahanan. Naway may natutunan kayo mula sa aming dokumentaryo at magsilbi itong inspirasyon upang maging mas responsable tayo sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.